Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda na may mahigit 30 taon ng karanasan. Nagkaroon po ako ng pribilehiyo na makasama at makaugnayan ang libu-libong mga senior at natutunan ko na marami sa mga karaniwang paniniwala tungkol sa pagtanda ay hindi pala totoo. Sabi nila pagkatapos ng 60, 70 o kahit 80, unti-unti nang mawawala ang intimasiya, kukupas ang pag-aalab ng damdamin, mauubos ang enerhiya at susuko na lang ang ating katawan sa paglipas ng panahon. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na napaka-personal. Kung kayo po ay nagmamahalan pa rin ngayon sa isa sa mga pambihira at magagandang paraang ito, hindi lamang kayo nabubuhay. Kayo ay isang pambihirang hiyas na nagniningning sa isang mundong madalas ay nakakalimot na kung ano ang tunay na sigla ng buhay. Mapalad po akong nakasabay sa libu-libong mga senior na tumatangging magpatalo sa pagtanda at pinatutunayan na ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ay maaaring lalo pang lumago at tumibay sa paglipas ng panahon. Alam ninyo ang tunay na intimasya pagkatapos ng edad 60 na ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa isang bagay na higit na mas mayaman at makabuluhan. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 pambihirang paraan ng pagmamahal na iilan lamang na mapapalad ang nakakaranas. Maniwala kayo sa akin, ang huli ay maaaring magbago ng lahat ng akala ninyo tungkol sa pag-aalab ng damdamin sa yugtong ito ng buhay. Bago po tayo sumisid ng mas malalim sa mga magagandang sikretong ito ng pangmatagalang intimasya, isang munting pakiusap lang po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na po ang tamang panahon. Pindutin lamang ang buton na iyan at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang mensahe na idinisenyo para bigyang inspirasyon ang inyong pinakamagagandang taon. At kung ang mensaheng ito ay umantig sa inyong puso ngayon, pakitype po ng 1 sa comments. Kung sa tingin ninyo ay mas mapaglilingkuran ko pa kayo ng mas mabuti, pakitype ng 0 dahil mahalaga po ang inyong boses dito. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang pambihirang paraan, ang uri ng intimasya na higit pa sa pisikal, kung saan bawat haplos, bawat sulyap at bawat binubulong na salita ay puno ng malalim na emosyonal na koneksyon. Dahil pagkatapos ng 1670 o kahit 80, hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng katawan. Ito'y tungkol sa kung ano ang kayang maramdaman ng puso. Malalim na emosyonal na intimasya, higit pa sa pisikal. Pagdating sa tunay na intimasya, pagkatapos ng edad 60, 70 o kahit 80, isa sa pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan para panatilihing nag-aalab ang apoy ay sa pamamagitan ng malalim na emosyonal na koneksyon. Ang ganitong uri ng intimasya ay iba sa naranasan ng marami sa atin noong kabataan. Hindi na ito tungkol sa bilis sa galing o sa pisikal na intensidad. Sa halip, ito'y tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan mas malakas ang tinig ng puso kaysa sa mga salita, kung saan bawat sulyap, bawat haplos, at bawat tahimik na sandali ay puno ng kahulugan. Nakita ko na po ito sa mga mag-asawang ilang dekada nang magkasama. Hindi lang sila nagmamahalan gamit ang kanilang katawan.
Nagmamahalan sila gamit ang kanilang mga mata, kanilang mga kamay sa paraan ng kanilang pakikinig at pagyakap ng mahigpit sa isa't isa. Mayroong lambing paggalang at pagkakaunawaan na tanging mga taon ng pinagsamahang tawanan, sakit tagumpay at kabiguan lamang ang makapagdudulot. Ang ganitong uri ng intimasya ay higit pa sa pisikal na atraksyon. Kumukonekta ito sa isang bagay na walang hanggan, ang malalim na pangangailangan ng tao na makita, maunawaan at pahalagahan. Kapag inaalagaan ninyo ang emosyonal na intimasyang ito, ang pisikal na aspeto ng pag-ibig ay hindi naglalaho. Ito'y nagbabago. Nagiging mas mayaman, mas malalim, at mas kasiyasiya kaysa sa anumang minadali o mababaw. Bawat yakap ay nagiging isang tahimik na pagdiriwang ng katapatan ng paglagpas sa mga pagsubok ng dalawang kaluluwang paulit-ulit na pinili ang isa't isa kahit pa nag-iwan na ng marka ang mga taon. Ito ang dahilan kung bakit napakapambihira at nakaka-inspire ang mga taong patuloy na nag-aalaga ng emosyonal na intimasya pagkatapos ng 60, 70 o 80. Hindi lang ninyo pinapanatiling buhay ang passion, mas lalo ninyo itong pinatitibay. Ginagawa ninyong mas matatag at mas maliwanag ang pag-ibig kahit na inaasahan ng mundo na ito'y aandap-andap na lamang. Sa panahong marami ang tumatanggap sa emosyonal na pagkakalayo bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, pinatutunayan ninyo na ang pagiging malapit ang lambing at ang kahinaan ay maaaring lumalim pa sa paglipas ng panahon, hindi maglaho. At narito ang magandang sikreto, ang emosyonal na intimasya ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Hindi ito nangangailangan ng kabataang katawan o walang katapusang enerhiya. Hinihingi lamang nito ang presensya-pasensya at ang tapang na hayaan ang sarili na makita tunay na makita ng taong nagmamahal sa inyo kung sino man kayo ngayon. Ang tapang na iyon, ang kahinahunan, ang bukas na pusong koneksyon, iyan ang gatong na nagpapanatiling buhay sa apoy taon-taon, dekada-dekada. Ngunit ang emosyonal na intimasya ay unang piraso pa lamang ng kamangha-manghang palaisipang ito. May isa pang pambihira at makapangyarihang paraan kung paano pinapanatili ng mga senior ang kanilang sigla sa pag-ibig, at ito'y tungkol sa pagyakap sa pagbabago ng may biyaya. Ating alamin ang pangalawang pambihirang sikreto na halos walang nagsasabi: kakayahang umangkop at pagkamalikhain. Pagyakap sa pagbabago ng may biyaya, isa sa pinakamaganda at pinakapambihirang paraan para panatilihing buhay ang pasyon pagkatapos ng edad 60, 70 o 80 ay sa pamamagitan ng kakayahang umangkop at pagkamalikhain. Nakita ko na ito nang paulit-ulit ang mga patuloy na yumayakap sa pagbabago ng may biyaya ang siyang mga taong hindi lang nagtatagal ang pag-ibig kundi lalo pang yumayabong. Hindi maiiwasang magbago ang ating katawan habang lumilipas ang mga taon. Medyo bumabagal ang ating pagkilos, nababawasan ang ating fleksibilidad, at maaaring hindi na tulad ng dati ang ating resistensya. Ngunit narito ang katotohanan na marami ang hindi napapansin. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paglaban sa mga pagbabagong ito. Ito'y tungkol sa pag-evolve kasabay nito. Kapag kayo
at ang inyong partner ay nakakahanap ng mga bagong paraan para kumonekta, mga bagong ritmo sa pagkilos at mga bagong paraan para ipahayag ang pagiging malapit, nagbibigay kayo ng sariwang hangin sa inyong intimasya. Pinatutunayan ninyo na ang passion ay walang expiration date. Ito'y simpleng nagbabago patungo sa isang bagay na mas malalim pa. Nakausap ko na ang mga mag-asawang sa kabila ng mga pisikal na limitasyon ay nagagawang daanin sa tawanan ang paghahanap ng bago at komportableng mga posisyon na natuklasan ang malalim na kagandahan ng mas mabagal at mas mapagkalingang haplos na pinalitan ang kabataang pagmamadali ng yaman ng nagtatagal na pagmamahal. Ang kakayahang umangkop na ito ay isang akto ng pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo. Sinasabi nito, pinipilit kita hindi dahil sa kung ano tayo noon, kundi dahil sa kung sino tayo ngayon. Ang pagkamalikhain sa intimasya ay nag-aanyaya ng espontaneidad pabalik sa inyong relasyon. Ginagawa nitong mga adbentura ang mga hamon. Inililipat nito ang focus mula sa kung ano ang hindi kayang gawin ng katawan patungo sa lahat ng milagrosong paraan na maaari pa rin itong magdulot ng saya, koneksyon at kasiyahan. Bawat pag-aakma, bawat bagong tuklas ay nagiging isang pinagsasaluhang tagumpay, isang muling pagpapatibay na ang inyong relasyon ay buhay, lumalago at puno pa rin ng pagkamangha. Ginagawang isang magandang bagong kabanata ng pagtanda ang kakayahang umangkop sa halip na isang kawalan. At pinapanatili nitong nag-aalab ang apoy hindi sa pamamagitan ng pagkapit sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong mga bisig sa kasalukuyan ng may tapang katatawanan at lambing. Kapag nilalapitan ninyo ang intimasya ng may ganitong uri ng pagkamalikhain, hindi lang ninyo pinapanatiling buhay ang passion, pinalalalim ninyo ito, pinayayaman at ginagawang mas makabuluhan sa bawat lumilipas na taon. At gayunpaman, gaano man kapangyarihan ang kakayahang umangkop at pagkamalikhain, may isa pang pambihira at di pangkaraniwang elemento na tanging ang mga pinakamalalim na konektadong mag-asawa lamang ang nakakamit, isang paraan para gawing ligtas, nag-aaruga at puno ng lambing ang bawat pagkikita. Ating tuklasin ang susunod na sikreto na nagpapatingkad sa tunay na walang hanggang pag-ibig. Pagbibigay prioridad sa emosyonal na kaligtasan at lambing. Habang tinatahak natin ang mga huling kabanata ng buhay, isa sa pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan para mapanatili ang intimasya ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang espasyo ng kumpletong emosyonal na kaligtasan at lambing. Nasaksihan ko na ito mismo sa mga mag-asawang kahit ilang dekada nang magkasama ay tinatrato ang isa't isa ng may parehong kahinahunan at pag-aalaga na dati nilang inilalaan para sa kanilang mga unang sayaw at unang halik. Hindi ito ang uri ng pasyon na nag-aalab ng husto at mabilis ding kumukupas. Hindi ito ang matatag na apoy na lalong lumalakas dahil parehong ginawang ligtas ng magkabilang panig ang maging mahina, maging hindi perpekto, maging ganap na tao. Kapag ang emosyonal na kaligtasan ang naging pundasyon ng inyong koneksyon, may milagrong nangyayari. Nawawala ang mga harang. Natutunaw ang pagkugunaw, ang pagiging kimi.
Walang takot sa panghuhusga, walang presyon na abutin ang mga imposibleng inaasahan, walang hiya tungkol sa mga markang iniwan ng panahon sa inyong mga katawan. Sa halip, mayroong isang malalim at nananatiling lambing, isang pagkakaalam na minamahal kayo kung sino man kayo, hindi sa kabila ng inyong edad, kundi dahil dito sa ganitong uri ng intimasya. Bawat haplos ay isang akto ng pagpapanatag, bawat yakap ay isang tahimik na pangako na nagsasabing, sapat ka na, ninanais ka pa rin, napakaganda mo pa rin sa aking paningin. Ang pambihirang paraan ng pagmamahal na ito ay nagpapahintulot sa pasyon na yumabong sa pinakatotoo nitong anyo, dahil ang tunay na pagnanasa ay isinisilang mula sa pakiramdam na nakikita, tinatanggap at ligtas. Binibigyan kayo nito ng kalayaan na mag-explore, magpahayag at lubos na masiyahan sa isa't isa ng walang takot o pag-aatubili. At tinitiyak nito na kahit lumipas pa ang mga taon, ang inyong intimang koneksyon ay mananatiling buhay, masigla at lubos na kasiyasiya. Buong puso akong naniniwala na ang emosyonal na kaligtasan ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito mismo ang lupa kung saan ang pasyon, tiwala at malalim na koneksyon ay naguugat at yumayabong. Kapag ang lambing ay naging pang-araw-araw na gawain, hindi lang paminsan-minsang regalo, binabago nito ang intimasya mula sa isang bagay na panandalian patungo sa isang bagay na pangmatagalan. Ito ay isang pambihirang sining at ang mga nagiging dalubhasa rito ay pinapanatiling hindi lang buhay, kundi nagniningning ang kanilang pag-ibig. At gayunpaman, gaano man kahalaga ang emosyonal na kaligtasan, mayroon pa ring isa pang nakatagong yaman na nagbibigay ng bagong buhay sa pasyon, isang paraan para gawing masaya at walang hirap na selebrasyon ang bawat pagkikita sa halip na isang rutina o obligasyon. Manatili po kayo sa akin dahil ang susunod na pambihirang sikretong ito ay maaaring magbago kung paano ninyo nararanasan ang pag-ibig sa pinakamagandang paraan. Paggawa sa intimasiya bilang isang selebrasyon, hindi isang tungkulin, isa sa pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan kung paano pinapanatili ng mga senior ang kanilang passion ay sa pamamagitan ng pagtrato sa intimasiya, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang selebrasyon. Marami na akong nakilalang mag-asawa sa paglipas ng mga taon na tahimik na hinayaang mapunta sa likuran ang kanilang pagiging malapit na tabunan ng bigat ng mga rutina at responsibilidad. Ngunit ang mga pambihirang hiyas, iyong mga patuloy na nagniningning sa pag-ibig at sigla hanggang sa kanilang ika-100, ika-70 at kahit ika-80 pa taon, ay nilalapitan ang intimasya ng may ibang-ibang diwa. Nakikita nila ito bilang isang sagradong sandali, isang masayang ritual na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanilang relasyon. Kapag ang intimasya ay naging isang bagay na inyong ipinagdiriwang sa halip na isang bagay na tinitsikan lang sa listahan, lahat ay nagbabago. Hindi na ninyo ito nakikita bilang isang tungkulin o isang inaasahan. Nakikita ninyo ito bilang isang pagkakataon, isang magandang paalala na buhay ang pag-ibig, na totoo ang koneksyon, na anuman ang mga pagbabagong maaaring dalhin ng panahon, ang ningas
sa pagitan ninyo ay mahalaga pa rin ng lubos. Ang mga tumuturing sa intimasiya bilang isang selebrasyon ay nagdadala ng diwa ng pasasalamat, pagkamangha, at pagiging mapaglaro sa bawat haplos, bawat halik, bawat yakap. At ang saloobing iyon ay nagpapakain sa pasyon sa paraang hindi kailanman magagawa ng rutina o obligasyon. Ang selebrasyon ay nag-aanyaya ng presensya. Hinihila kayo nito palabas sa inyong isip at pabalik sa inyong puso. Pinapaalalahanan kayo nito na bawat pinagsasaluhang sandali, bawat pagiging malapit ay isang regalo, hindi isang garantisadong bagay. Maging ito man ay isang mabagal na sayaw sa sala, isang tahimik na umaga na magkayakap sa bisig ng isa't isa, o isang kusang halik na ninakaw sa kalagitnaan ng araw, ang mga sandaling ito ay nagiging gatong para sa apoy na tumatangging mamatay. Ang kahanga-hanga ay hindi hinihingi ng diwa ng selebrasyong ito ang perpeksyon. Tinatanggap nito ang imperpeksyon. Nakikitawa ito sa maliliit na sakit at mahusay na umaangkop sa mga ritmo ng tumatandang katawan. Pinapalitan nito ang presyon ng pagiging mapaglaro, ang pag-aalala ng pagkamangha, at ang takot ng pasasalamat. At iyon ang dahilan kung bakit ito napakapambihira at napakamakapangyarihan. Ang pagpapanatiling buhay sa intimasya bilang isang selebrasyon ay nagpapanatili sa inyong pakiramdam na bata hindi lang sa inyong katawan kundi sa inyong kaluluwa. Pinapaalalahanan kayo nito araw-araw na ang pasyon ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para sa mga handa, mapagpasalamat at masayahin. At gaano man kaganda ang selebrasyon, may isa pa ring sikreto na alam ng pinakapambihirang mga mag-asawa, ang sikreto ng pag-aalaga sa intimasya ng may diwa ng panghabambuhay na pagkamausisa. Manatili po kayo sa akin dahil itong huling piraso ang tunay na nagpapanatiling walang katapusang buhay sa pag-ibig. Pag-aalaga sa intimasya ng may panghabambuhay na pagkamausisa sa lahat ng pambihirang paraan para panatilihing buhay ang apoy ng intimasya. Pagkatapos ng edad tenta o atin marahil wala nang mas makapangyarihan at mas madalas na hindi napapansin kaysa sa pag-aalaga sa inyong relasyon ng may panghabang buhay na pagkamausisa. Nakita ko na ito sa mga mag-asawang hawak pa rin ang kamay ng isa't isa pagkatapos ng 50 taon na nakakahanap pa rin ng paraan para sorpresahin ang isa't isa ng tawanan, lambing at pagtuklas. Ang katotohanan, ang pagkamausisa ang nagpapanatiling bata sa pakiramdam ng pag-ibig, gaano man karaming kaarawan na ang inyong naipagdiwang ng magkasama. Kapag nananatili kayong mausisa tungkol sa inyong partner sa kanilang mga iniisip, kanilang mga pangarap, kanilang mga banayad na pagbabago, nagpapadala kayo ng isang makapangyarihang mensahe, bago ka pa rin sa akin, nakakamangha ka pa rin, nais pa rin kitang makilala. Ang ganitong pag-iisip ay nagbibigay buhay sa bawat interaksyon. Pinapanatili nitong masigla ang mga usapan, ginagawang makabuluhan kahit ang pinakamaliit na kilos, at binabago ang intimasya tungo sa isang patuloy na paglalakbay sa halip na isang destinasyong narating na. Ang pagkamausisa ay muling nagpapaalab sa pasyon
dahil ibinabalik nito ang pagkamangha, ang kasabikan, ang pananabik na pinaniniwalaan ng marami na para lamang sa simula ng isang relasyon. Ngunit narito ang magandang katotohanan na nasaksihan ko ng paulit-ulit. Kapag pinili ninyong manatiling mausisa, ang pag-ibig ay maaaring maging mas matamis pa, mas malalim pa, kaysa noong mga unang araw. Natutuklasan ninyo ang mga bagong patong ng inyong partner at maging ng inyong sarili na tanging panahon, tiwala, at pinagsamahang karanasan lamang ang makapaglalahad. Ang pambihirang katangiang ito ay nagpapanatiling buhay sa intimasiya sa pamamagitan ng pagpigil dito na maging lipas o nakasanayan na lamang. Hinihikayat kayo nitong patuloy na magtanong, patuloy na makinig ng may bagong pandinig na tuklasin ang parehong emosyonal at pisikal na aspeto ng inyong koneksyon ng may bukas na isip at kagalakan. Hindi ito tungkol sa malalaking kilos o dramatikong pagbabago. Ito'y tungkol sa maliliit pang-araw-araw na sandali kung kailan kayo'y lumalapit at nagsasabing, sabihin mo pa sa akin. Ito'y tungkol sa paggawa ng desisyon nang paulit-ulit na makita ang inyong partner, hindi lang kung sino sila noon, kundi kung sino sila ngayon. Kapag inaalagaan ninyo ang intimasya ng may panghabambuhay na pagkamausisa, pinapanatili ninyong nag-aalab ang passion hindi sa pamamagitan ng pagsisikap o obligasyon, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagkamangha. Inaanyayahan ninyo ang inyong relasyon na patuloy na lumago, mag-evolve at lumalim sa mga paraang sa kasamaang palad ay hindi nararanasan ng maraming tao. Ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay hindi lang mapalad, sila ay matalino. Nauunawaan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na minsan mo lang matatagpuan at panghahawakan. Ito'y isang bagay na inyong itinatayo araw-araw ng may bukas na puso at bukas na mga mata. Konklusyon, ipagdiwang ang inyong pambihirang paglalakbay. Kung nasusumpungan ninyo ang inyong sarili na namumuhay sa mga pambihira at magagandang paraan ng pagmamahal na ito, pagkatapos ng edad 60, 70 o kahit 18, nais kong huminto kayo sandali at tunay na namnamin ito. Kayo po ay isang pambihirang hiyas sa bawat kahulugan ng salita. Kayo ang buhay na katibayan na ang pasyon, lambing at malalim na koneksyon ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa mga matatapang, matatalino at may kagustuhan. Sa isang mundong madalas minamaliit ang yaman ng huling yugto ng buhay, pinili ninyong yakapin ang intimasya hindi bilang isang bagay na kumukupas, kundi bilang isang bagay na nag-e-evolve patungo sa isang bagay na mas malalim, mas maningning, at mas makatao. Pinanatili ninyong buhay ang apoy ng pasyon hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa intensyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa emosyonal na intimasya, sa pamamagitan ng pag-angkop ng may biyaya sa nagbabagong ritmo ng inyong mga katawan at buhay, sa pamamagitan ng paglikha ng isang santuwaryo ng kaligtasan at lambing sa pamamagitan ng pagtrato sa intimasya bilang isang sagradong selebrasyon at sa pamamagitan ng pananatiling walang katapusang mausisa sa isa't isa. Nakabuo kayo ng isang buklod na parehong pambihira at walang kupas. Ito ay isang buklod
na hindi lumiliit sa harap ng panahon. Ito'y lalong tumitibay, nagiging mas matatag at mas kahanga-hanga sa bawat taon. Madalas ang mensahe ng lipunan ay ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko, pag-atras, pagtanggap ng mas kaunti mula sa buhay at pag-ibig. Ngunit pinatunayan ninyo ang isang bagay na higit na mas makapangyarihan, na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang panandaliang kislap, kundi isang matatag na apoy na kayang magbigay liwanag sa libu-libo pang araw. Ipinakita ninyo na ang intimasya ay maaaring yumaman pa, na ang passion ay maaaring lumalim pa, at ang koneksyon ay maaaring yumabong kahit na inaasahan ng mundo na ito'y maglalaho. Sa bawat pag-abot ninyo sa inyong partner nang may lambing sa bawat pagtingin ninyo sa kanilang mga mata, nang may pagkamausisa at pagkamangha, gumagawa kayo ng isang bagay na revolusyonaryo. Muli ninyong isinusulat ang salaysay ng pagtanda, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa lahat ng darating na dadaan sa parehong landas. Ang inyong paglalakbay ay hindi lamang personal. Ito ay lubos na makabuluhan. Nagsisilbi itong tanglaw sa iba na nangangambang ang pagtanda ay nangangahulugang pag-iisa. Pinapaalalahanan tayong lahat na posible kahit ilang dekada ng magkasama na makaramdam ng pananabik sa dibdib, na makaramdam ng kaligtasan at pagnanasa sa mga bisig ng taong mas nakakakilala sa inyo kaysa kanino man. Ang inyong kwento ng pag-ibig ay hindi pa tapos. Ito'y patuloy na lumalantad, masigla at puno pa ng mga kabanatang isusulat pa. At marahil ang pinakamagandang katotohanan sa lahat ay ito: nakamit ninyo ang ganitong uri ng pag-ibig sa pamamagitan ng pasensya, kabaitan, katatagan, at pananampalataya sa isa't isa. Paulit-ulit ninyong pinili na makita ang kagandahan sa isa't isa, na parangalan ang mga pagbabago na manatiling bukas, at ipagdiwang ang kahalagahan ng bawat sandaling inyong pinagsasaluhan. Ang pagpiling iyon na patuloy na magmahal ng may lambing at apoy ang siyang gumagawa sa inyong pambihira. Ito ang nagpapatingkad sa inyo. Habang kayo'y sumusulong, itanim ito ng malalim sa inyong puso. Hindi lamang ninyo pinapanatili ang intimasya. Isinasabuhay ninyo ito, binibigyang buhay ito, at pinatutunayan na ang pag-ibig ay hindi nauupos sa paglipas ng panahon. Ito'y nahihinog, gumugulang, nagiging isang mas malalim, mas mayamang yaman. Kayo ang buhay na testamento. Sa katotohanang ang pasyon at koneksyon ay hindi kumukupas kapag inaalagaan ng may pag-iingat, ng may pagiging mapaglaro, ng may tiwala, at ng may pagkamangha. Kaya ipagdiwang ninyo ang pambihirang paglalakbay na ito. Pahalagahan ito bawat araw. Alamin na ang inyong itinayo ay hindi lamang pambihira, ito ay sagrado. Kayo ang patunay na ang tunay na pag-ibig ay nagtatagal na, ang tunay na intimasya ay lumalakas, at ang puso ng tao, anuman ang edad nito, ay laging may kakayahang lumikha ng kagandahan, koneksyon, at kagalakan na higit pa sa inaakala. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ay ang kalidad ng ating buhay
ay natutukoy sa kalidad ng ating mga relasyon at sa tapang na ating inilalaan sa pag-aalaga sa mga ito sa bawat panahon. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula rito at balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay napakahalaga. Kung nakatulong po sa inyo ang mensaheng ito, pakitype po ng 1 sa comments. Kung hindi naman po, huwag mag-atubiling mag-comment ng 0. Malaki po ang kahulugan ng inyong feedback sa amin. Huwag pong kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman na idinisenyo para tulungan kayong isabuhay ang inyong pinakamagagandang taon. Salamat po sa panonood at naway mamuhay kayo ayon sa sarili ninyong mga tuntunin.